Hello guys, meron akong katanungan na sasagutin. Katanungan sasagutin ko ay ayon sa katanungan ni, tago lang natin siya sa pangalan na Za06. Basahin ko muna yung katanungan niya. Sabi niya, "Good day ma'am, mag-ask lang po ako, mahirap ba mag-work sa Singapore? I mean, very strict ba mga amo kay sa Middle East?" Okay. Wala akong experience sa Middle East, pero meron akong experience sa Singapore. So, kung ako yung tatanungin mo, kung ako yung tatanungin mo, mas gusto kong sa Singapore magtrabaho. Bakit? Sa Singapore kasi maganda ang batas ng DH para sa mga Singapore, sa mga workers DH sa Singapore. Merong off day every week. So, kung hindi papayag yung employer mo na every week yung trabaho mo, kailangan bayaran nila. So, pero merong isang off day talaga sa isang buwan na hindi pwedeng bayaran ng employer. So, kailangan talaga makalabas ang isang worker kahit isang beses lang sa isang buwan na hindi pwedeng bayaran ng employer mo. Pero kung ayaw mo pabayaran yung off day mo, walang magagawa sa employer mo. So, kasi yun yung rules ng MOM. Pangalawa, bibigyan kita ng pangalawang kailangan meron kang 8 hours na tulog per day. So, kung ikukumpara ko siya doon sa kwento ng kaibigan ko, sa Middle East na nagtatrabaho, ang trabaho daw nila ay umpisa ng 5:30 or 6 ng umaga hanggang 2 or 3 in the morning, early in the morning. So, ang tulog lang nila minsan daw ay 3 oras or 4 na oras. Yan daw yung kasagaran na tulog. So, ang trabaho sa Middle East, patay-patayan talaga, patay-patayan. So, sa Singapore, magkaiba kasi kailangan, sa rules kasi sa MOM, kailangan 8 hours talaga yung ibibigay na pagtulog mo per day. Kung hindi yan nasusunod, pwede kang tumawag sa MOM at ireklamo mo yung employer mo. So, yung MOM tatawag sa employer mo. So, doon naman sa katanungan mo, kung very strict ba? So, kung yung magiging employer mo ay local Singaporean, meron talagang tendency na yung mga local Singaporean ay bibigyan kanila ng yung papel na merong lista na, ngayong umaga, ito yung gagawin mo. Kalahating oras dito dapat matapos mo na to. May mga ganon sila na dapat mong sundin. Kung may guide sila na dapat mong sundin. Or kung paano daw mag-map, ganyan. Or kung paano magluto, may ganyan silang guide na binibigay. Pero hindi naman lahat. So, nasa iyo na yan kung paano mo diskarte yan. Alam mo naman na pag Filipino, madiskarte, di ba? Basta magawa lang yung trabaho. Pero kung hindi talaga kaya yung pinapagawa ng employer, wala namang magagawa yung employer, kundi sabihin mo na hindi mo kayang gawin. So, pareho lang yan. Kung ako,